Mayong adlaw mga dear friends. Kininausab si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, atong paminawon ang lain nga istorya sa ato ang letter sender. Kung kamo dili pa subscriber sa ato ang channel ug bago pa lang dinhi, ayaw kalimot sa pag-subscribe and click the notification bell. Ug ayaw pud kalimot pag-subscribe sa channel ni Papa Joe nga Dear Papa Joe Stories. Daghan kaayong salamat. Daghan kanato ang nakapangutana sa tong kaugalingon ug unsa kahay hitsura sa impyerno. Pero way bisag usa ang gusto nga moadto. Bisan pa ang ato ang letter sender karong adlaw. Dili sab siya gusto nga moadto. Pero kung ang kagayunan na gani among duwa, wa siya makalikay. Tungod kay bisan og dili siya gusto nga moadto, dito gyapon siya gidala sa impyerno. Maayong adlaw kanyang tanan, kininausab si Papa Joe nga modalit kaninyo sa sugilanon sa gugma ug paglaom sa atong higala nga si Maribel. Tawagan lang ko sa pangalan nga Maribel. Dili mi dato Papa Joe. Si Mama adunay ginagmay nga negosyo, samtang si Papa usa ka mekaniko. Dili sa pagpanghambog, simple lang ang akong panagway. Pero matod pa sa uban, daghan ang nagupahan kanako. Sukad kinder, hangtod pa gani elementary, pirmi ko mamuse sa muang classroom. Dili kay hitsuraan lang utukan pagyud Papa Joe. Salutatorian ko o dihang ni-graduate ko pag elementary o consistent honor student gikan sa first year hangtod sa third year high school. Pero nausab ang tanan dihang ng fourth year ko tungod sa gugma. Si Ken. Si Ken ang akong crush. Una pala na akong kita niya. Gawas nga itsuraan, sikat pagyud siya tungod kay member siya sa dance group sa amuang school. Honor student sab kini ug kinsa may wa makailan ni Ken. Bisan pagani ang mga batan-on ug single nga mga maestra di malikayan nga ganahan sab niya. Sa una, wala ko mapansin ni Ken tungod kay dili man ko sikat sa among school. Sa academic ra gyud ko maayo. Si Ken ang unang lalaki nga nakapapitik sa ako ang kasing-kasing. Tungod kay campus crush si Ken, daghan gyud ang babae nga nag-ibid-ibid niya. Doon na pagani mga istorya nga, chicks boy ko no, o bisag kinsa na lang babae ang nauyab. Gikan pag first year high school, sukad na nako nakita si Ken, makontento na lang ko nga makakita niya. Pero sa dihang manag fourth year na ko ug nakat-on ako nga mangarte, mamulbos, ug magbutang og lip gloss ug mga pahumot sa Papa Joe. Niadto sab nga higayuna na uso ang slam book. Usa sa akong mga classmate ang nagpasign nako sa iyang slam book. Una na akong gifill upan ang mga basic infos about nako hangtod na nga niabot sa pinakakilig nga part nga who is your crush. Nagunahon ako kung di na ako suwatan pero bawal ko no kay napugos na lang yun ko og suwat sa first name ni Ken. Kenneth ra ang akong gisuwat og Y apelyido. Gisungog dayon ko sa akong mga classmate ug pagkaibaw nila nga crush na ako si Ken. Namalibad ko nga lahi nga Kenneth ang akong gimin. Pero di gyud sila mutuo. Matud pa nila nga bagay ko no ni Ken, Papa Joe. Pagkahapon dayon ni Ana, mao na lang ang akong gibating kakulba diyang nasugatan nako si Ken og bisan og layo pa ni nako, tamis na kayo og smile. Hi Maribel, matud pa niya nako diyang nagkasugat gud mi. Hello, medyo kulba ka. Kulba nga di ko makaharong og tutok niya Papa Joe. Ni samot pagyud ang akong kakulba diyang nakita nako ang iyang mga kamot nga naggunit sa slam book sa akong classmate nga iyang gigunitan. Nakulbaan ko og nauwaw og nabasa ba ka niya nga akong gipanuwat dito. Matud ko pa sa akong nahuna. Classmate nimo si Jana, di ba? Pwede mamalihog na lang nga ihatag ni niya. Matud pa ni Ken nako, Papa Joe. Way tingog-tingog nga akong gidawat ang slam book. Ug dayon lakaw pero nigukod siya nako. Wait lang Maribel. Matod pa niya nako og dali sa ko nga nakalingi. Nakapahiyom gyapon ni dungan sa iyang pag-ingon nga thanks di ay ha sa pagsuwat sa akong name di ha. Flattered ko nga
imo sa dekong crush. Padayon pa niya Papa Joe. Namuha ko sa kauwaw Papa Joe ug wa na ko makatubag pa. Nya dali ko nga nidagan palayo niya. Sukad niya to Papa Joe, wala namin nag-istorya o usab ni Ken. Kay bisan og dunay mga higayon nga magkatagbo mi sa school, igo ra man gyud siya nga muyango kanako. Nawad-an ako paglaom nga mapansin pa ni Ken. Samot nga nahidungog usab sa among campus nga dunay na siya bagong uyab nga mao si Natalie. Hangtod nga nagsingabot ang among intramurals ug ako nakitaan sa among teacher nga mao'y mo represent sa among section para mo join sa Miss Intramurals. Dili yun ako gusto pero wa na ko makabalibad kay matud pa sa akong teacher na kinahanglan sa ko nga mo join og extracurricular activities o di lang kay kana Papa Joe. Ako sab nga nadunggan nga mo join pod si Natalie, ang girlfriend ni Ken. Gusto na ko nga dunay i-prove sa akong kaugalingon. Dili masab kapintahaan ang akong beauty. Mas famous lang si Natalie ug confident sab. Samtang ako, shy type. Sa akong una nga bawion na lang nako sa question and answer portion. Tungod kay wa mo ko experience sa rampahan Papa Joe na nanaw gyud ko og mga America's Next Top Model. Ug gisuon gyud nako ang paso ni Tyra Banks. Kada gabi ko magsigig practice sa tubangan sa samin. Ultimo sa akong smile gipraktisan sad nako Papa Joe. Ug tuod man sa adlaw sa Miss Intramurals na shock ang mga nananaw nga mga estudyante ug maestra kay di sila katuo nga duna sabday ko'y tinaguan. Gisamutan pagyud nako diyang question and answer na nga labaw na kong gipangandaman og nag-research sa kundaan sa mga posible nga mga questions ug wa man sa masayang ang akong paningkamot. Diyang gi-announce na ang winner, ako ang nakoronahan nga Miss Intramurals. Gipil din ako ang uyab ni Ken nga si Natalie Papa Joe. Tinuod ako ang winner og first runner-up lang si Natalie. Ang kunon nako nga ang pinakaunang rason nga ni-join ko sa mga contest para mag-hope nga unta mapansin man pud lang ko si ni Ken. Sakit kayo ang akong gibati dihang pagkahuman sa contest, nagiyahay nagpa-picture ang mga tao sa mga winners. Nakita ko nga ni saka sa stage si Ken o niduol kang Natalie. Pilit kayo ang hawk o gakos niya kang Natalie. Nito ang akong luha Papa Joe. Dili luha sa kalipay nga nahimo kong Miss Intrams, kundi luha sa kasakit. Sa frustrations, nitong higayuna, akong gidawat. Sa akong kaugalingon nga, di gyud maako si Ken. Walay kami Papa Joe. Pagkahuman sa klase, fourth honorable mention na lang ko. Very disappointed ko sa ako ang naabot. Ngano kahang wala naman ko ma-first or second. Siguro tungod kay dunay nakadisturbo sa akong nahuna. Ang akong gibati nga to kang Ken. May nalang gani kay suportado ko nila ni Mama ug Papa. Di ko nakuangay nga mag-uol kay ang tinuod nga challenge inig-adto na sa college. Nikuha kog Bachelor of Science in Business Administration sa usa ka university ug ako yung gihurot ang tanan na akong nga focus sa akong pagtuon. Kung wa ko sa classroom, tuwa ko makitaan sa library. Usa ka hapon niya na sud sa library nangita kog libro nga akong gustong basahon. Diyang dunay kalit nga ni flash akong atubangan. Dunay nikuha nako og picture. Nasuwawan ko. Og wa dayon makatutok sa mapangahas nga nibuhat nako niadto. Gipiyong sa nako ang akong mga mata ug pagbuka nako. Mao na lang ang akong kakurat diyang nakita ko ang usa ka lalaki nga wa na nako damha nga magkuros pa ang among dan. Si Ken Papa Joe. Sorry Maribel ha, wa ko kapugong gipicturan ka diyang nakita ka nga nisud sa library. Okay ka lang? Okay ra imong mga mata? Matud pa ni Ken nga kunuhay puno sa kabalaka diri ka nako. No, okay lang. Nagunsa man ka din ni Ken. Diri sa day ka nagskwela? Pangutana pa nako niya Papa Joe.
Nitubag paunta si Ken pero gisitsita na mi sa librarian nga pahilumon. Nilingkod ko sa usa ka table og nisunob sa si Ken nako. Sa akong atbang nilingkod og nagsigig tutok nako Papa Joe. Ambot ba nga di man ko makatutok niya. Nagsigig og dungo, kunuhay nagbasa sa akong libro pero sa tinuod lang wa ko kasabot sa akong gibasa. Hangtod nga wa ko kaagwanta sa kalaylay sa akong liog nagsigig og dugo niyang hagko og sa pagtan-aw ko pa ang naong ni Ken. Ni-smile na sab siya nako. Gosh, pagkagwapo yun niya. Muna siya usa ka commercial model Papa Joe sa toothpaste. Ato tagkanti na, mag-snacks ta, ay kabalaka ako'y treat ni mo. Matod pa niya Papa Joe. Waan ako makadili pa. Kipanghipos na ako ang ako mga gamit o nikuyog kang Ken sa gawas. Diyan nakagawas na mi sa library, wala na ko makareact diyang gigunita niya ang akong kamot o mag-holding hands mi nga niadto sa canteen Papa Joe. Abi na ako og school canteen lang ang among atuan ni Ken pero dili di ay Papa Joe. Nanggawas mi sa school og nanlakaw padung sa duol nga fast food chain. Nisamot ang butok sa akong dughan diyang gikuha niya nga akong usa ka bukton og gibalik ko sa iyang hawak. Sikit na kaming duha og feeling nako dunay mga bultahe sa kuryente nga naglatay-latay sa akong kaunuran. Every time nga magbag-id mi sa ko ang kilid sa lawas Papa Joe. Kami ni Ken. Very gentleman pod kaayo siya nako nga iya sa kong gipalingkod sa usa ka lingkuranan. Samtang siya ang nag-order sa among food. Murag di nako malasahan ang akong gikaon ug conscious kaayo ko nga muhungit sa burger nga gipalit ni Ken para nako. Nakuratan pagani ko dihang kalit siya nga niduol nako og gipahiran sa iyang mga tudlo ang akong baba. Nagka-ketchup imong ngabil o matod pa ni Ken. Dang kidhat diri nako og nisamot ang akong kakurat dihang iya ning gitilaan ang iyang tudlo nga nagka-ketchup gikan sa akong ngabil. Sayang manggod. Tamis ra ba kayo? Padayon pa ni Ken Papa Joe. Pagkahuman, niadto formal na nga nanguyab si Ken nako. Very sweet and thoughtful kayo. Guwapo og Diyos nun. Unsa pa ba'y pangitaon nako sa usa ka lalaki kung ako ang babae Papa Joe. Pero bisan pa sa iya mga qualities nagpakipot yugod ka Diyot Papa Joe. Gipaabot pa nako og 3 months, una pa nako siya gisugot. Okay ang among relasyon og suportado nako siya sa iyang mga hilig nga dancing kundi mag-perform ang ilang grupo. Usahay sa mga nagkalain-laing establishments. Musaya po sila sa among school ug dunay event. Maong di malikayan nga daghang yung mga babae ang kiligon pirmi sa akong uyab Papa Joe. Pero si Ken, showy siya nako. Di siya ganahan nga ma-out of place ko. Proud siyang ipalaila ko sa mga tao ug iya pagani kong kisan. Bisan og daghang tao ang makakita Papa Joe. Tulin nga nilabay ang mga panahon, mga adlaw og first year anniversary na namo ni Ken. Gipangandaman gyud namo ang mga pizza, in fact kaming duha nagtigom para sa mong out of town. Nangadto mig Baguio Papa Joe. Malipayon ming duha nga nagsuroy-suroy sa Burnham Park sa ibabaw sa bahin sa Grotto. Naa dito si St. Lourdes o kaming duha ni Ken nagsinaaray nga magbinahalay hangtod sa kahangturan. Gabi na nga nakabalik sa mong hotel nga gistayhan og pagkahuman namong panihapon nagdungan mig higda. Nagtapad sa dako kayong kama Papa Joe. Og niadto yung gabi una Papa Joe, natugyan nako sa unang higayon ang akong pagkababae niya. Nalapa sa leon ang karnero. Safe mi nga nakauli ni Ken balik sa Cebu. Why pag-usab ang feelings og sweetness namo ni Ken. Diri ka nako og bisan pa og nalapa na sa karnero sa leon o ang karnero di ay mo nalapa sa leon Papa Joe. Feeling nako nga mas nisamot pagani ang iyahang love nako. Igo lang kong gihatod ni Ken sa mong boarding house og niuli sa dayon siya.
sa ilahang balay, Papa Joe. So wala pa ko natug, Papa Joe. Gipost na ako sa social media nga Friendster ang amuang mga pictures ni Ken sa Baguio. Ug daghan kayong nakagusto niini. Dunay daghan nga ni comments o ni message nga kasagaran nagdaig na munduhan ni Ken nga bagay ekonomi, gwapo o gwapa. Pero pagkahuman niya to nakatuog ko pero wala ko damha nga kadto na di ay ang katapusang higayon nga dunay mutawag nako og gwapa. Tungang gabi na niadto mo ako namataan ang kainit sa kong lawas. Tinuod nga summer kadto ug ting-init gyud ang panahon, Papa Joe. Pero murag lahi niya itong gabi na, murag ko ga mapaso sa kainit, Papa Joe. Abi na nagdamgo ko pero dungog na ako sa gawa sa akong kwarto ang syagit sa akong mga ka-boardmates ug gipugos na og piyong akong mga mata pagbalik para matug pero mas nisamot ang akong gibating kainit sa akong lawas. Mong gibukan na ako ang akong mga mata ug mao gyud ang ako nakita ang nagdilaab nga kayo sa akong palibot. Niadtong higayuna murag na ako sa impyerno. Wa ko ilay nakita kundi ang nagdilaab nga kayo ug baga nga aso sa akong palibot. Nihangad ko sa ibabaw nakita ko ang nasunog nga kesame ug padung na kini mahug sa akong tungod. Dali kong nikamang palayo para makalikay niini pero sa wa pa ko makaabot sa pultahan sa kwarto. Uwahin na ang tanan ug nawad-an ako og panimuot, Papa Joe. Ug mao na kadto ang katapusan na kong nahinumduman. Nakamatngon kog buot nga diha na ko sud sa hospital. Halos tibok na kong lawas na putos sa puti nga bandahe. Sobra kahilom ug way bisang gamay nga kasikas ang akong nadungog. Og niya tong higayuna gibati nako ang tumang kahadlok. Unsa kahay natabo nako? Unsa kahay posible nga kadaot ang natabo sa akong lawas? Gusto ko nga mobangon pero di na ko malihok ang akong lawas. Hangtod nga doon ako'y nabati nga tingog nga nahimong bakho og hilak. Pamilyar na ko ang tingog sa mong tao, Papa Joe. Si Mama. Ma, hinay ko pang tuwa sa ako ang mama. Anak, salamat sa Ginoo nga nakamata ka na. Tubag pa ni Mama nga klaro gyapon ang tingog nga naghilak, Papa Joe. Ma, di na ko malihok akong lawas, ma. Naon sa day ko, ma. Matod ko pa. Naputos magod sa bindahi ang imong tibok lawas, Maribel, para maprotektahan ka sa mga infections nga sa imong mga samad nga agi sa sunog. Tubag pa ni Mama, Papa Joe. Nisamot na sa mga kakulba o kahadlok kay paminaw nako dili. Simple lang ang akong kahimtang. Na trauma paghihapon ko, Papa Joe. Niadto og feeling nako diha paghihapon ko sud sa kwarto nga nagdilaab ang kayo. Matud pa ni Mama nga 2 ka semana nako sa ICU ug kadto pag yung adlaw ko na transfer sa ka private room. Tibok na kong lawas na putos gyapon sa bindahi ug bugtong mata ug ilong ug baba lang ang wa pusta, Papa Joe. Pila ka adlaw pa ko nga na-confine sa hospital ug puli-puli sila si Mama, Papa ug Ken sa pagbantay nako. Pinangga kayo ko nila ug ila jud kong giatiman pag-ayo, labi na si Ken nga halos di na muli sa ilaha. Kaon og daghan, Maribel, para mabaskog na ka ug makauli na ta sa inyo, ha. Matud pa ni Ken nako. Feel nako ang iyang concern ug iyang pagpangga. Tender, loving care, Papa Joe. Pero nahadlok gyapon ko ug mag-unsa na lang inigtangtang sa bindahe sa akong lawas unya laksot na kaya nga akong itsura. Mahadlok na si Ken, mutan-aw nako. Oh, layo na sa kay ikaw pananaw. Nahilom na pug ka. Unsa nam sa ginahuna nimo, ha? Matud pa ni Ken nako, Papa Joe. Nahadlok ko, Ken. Basin og kung mawala na nga ako mga bindahe ug mawa na pud ka sa akong kinabuhi. Tubag pa nako niya. Naunsa man ka, oy? Ayaw pag unahuna og sama ana, good? Dili ka na mahitabo. Gigugma ko ikaw, Maribel. Bisan ako sa paitsura nimo. Matud pa ni Ken, Papa Joe. Bisan pa sa mga pasalig ni Ken nga di gyud siya magbag-o. Bisag unsa pa akong itsura. Wa gyapon mawa ang akong kahadlok. Labi na nga diyang niabot na ang adlaw nga tangtangon na ang mga bindahi sa ko ang lawas.
Gawa sa mga nurses o doktor diha si mama ug papa ug Ken. Hinay nga may nampingon ang doktor sa pagtangtang sa unang bindahi sa akong naong. Murag mao na kadto ang pinakahinay nga mga panghitabo sa akong kinabuhi. Murag wa musibog ang orasan. Murabag ka nang sa pelikula nga kulbahinam ug sobra ka thrilling, Papa Joe. Unsa nakaha ang akong itsura ni atong higayuna. Pangutana ko pa sa akong kaugalingon. Wa ko makita sa akong naong niadto pero dihang sa katapusan natangtang na sa hingpit ang bindahi, Papa Joe. Mao na lang ang akong nadunggan ang syagit og hilak ni mama. Gitan-aw ko si Ken nga og sama kang mama tulala og nasyak ang itsura samtang nagtan-aw sa akong naong. Unsa na gyud ay ang akong itsura. Nganong ingon lang niadto ang ilahang reaksyon. Nakahilaksab ko niya itong higayuna, Papa Joe. Sa kahadlok kay sigurado jud ko nga di maayo ang timailhan. Base sa akong nakita nga reaksyon sa nga mga mahal nako sa kinabuhi. Relax ka lang, de sa amin o kung ganahan ka makita sa mga itsura karon. Hinay pang istorya sa doktor diri nako. Gidawat nako ang samin ug mayo akong nakita ang lahi na nga itsura. Dili na kini ang kanhi nga gwapa nga Maribel. Bisan og unsaon nako nga madawat nga ingon ato na ang akong itsura. Nakahila ko og disyagit dungan sa paglabay nako sa samin ngadto sa bumbong sa ospital. Dili kini tinuod. Di ko ni madawat. Sulti ko ninyo nga nagdamgo lang ko. Syagit ko pa samtang naghilak, Papa Joe. Maribel, anak, ayaw paghilak. Ang importante nga buhi ka. Matod pa ni mama. Di ko musugot. Mas gustuhon pa na ako nga mamatay kaysa ingon ani ako itsura. Tubag ko pa kang mama, Papa Joe. Dili ka na mo pasagdan, anak. Naragyapon mi nimo. Padayon mi nga magatiman ug magmahal ka nimo. Matod pa sa akong inahan nga naghilak, Papa Joe. Nakisterikal ko ug wa dayon ni mapungi diha nga ni kisi-kisi hangtod nga nahug ko sa akong katri. Tumang sakit lang akong gibati. Sakit sa akong mga samad nga dili pa kumplito nga maayo. Sakit sa kamatuoran o realidad nga dili ako ang kani nga Maribel. Lahi na ang Maribel nga nailhan sa mga tao. Doon ako'y nabatyagan nga nitusok sa kong panit ug sunod na akong gibati mao ang kaluya ug tumang duka, Papa Joe. Ginjikande ko sa doktor upang pakalma. Pagmata nako wala na ang tanang bindahay sa akong lawas ug nituo na pud ang akong mga luha nga nagtan-aw sa akong mga bukton ug kamot. Batiis nga wa ko makasabot ug unsa. Murag gisagol ang kulor puti ug itom nga nalapnos ug nangunot ang panit, Papa Joe. Samot ko nga naguol dihang akong nahinumduman ang bag-o na kong naw nga nakita nako sa samin. Layo na kaayo ang kalahian. Ang kaniadto na kong nindot ug mga tantalizing eyes inubanan sa tagsa o taas kin nako og bawog nga pilok. Wala na, Papa Joe. Sunog na ang akong mga kilay ug na-dislocate ang ako ang mga ngabil. Ang akong hamis nga kutis kaniadto nabali na. Lupig pa'y naagian sa daotang hangin, Papa Joe. Bugtong mga bakho nako ang madungog sa sud sa kwarto. Nakita ko si mama ug papa nga naglingkod sa atbang sa akong katri pero wala na nako makita pa si Ken. Murag nahitabo gyud ang akong gikahadlukan. Asa si Ken? Pagutana ko pa ni mama ug papa. Muli lang kuno siya kadiyot, anak. Wa pa magyuto siya makauli sila ha. Diri na ganito mo diritso gikas-eskwelahan og ani na sa matug tubag pa ni mama. Kumubalik gani siya, ma. Ingna nga, di na lang sa pakita nako. Matod ko pa. Ha? Pero nga naman, pangutana pa niya. Basta lang, di sa ko ganahan nga, tunay laing makita nako gawas ninyo ni Papa. Tubag ko pa. Nitando na lang si mama o nakasabot sa iya ha, o nakasabot siya nga, dili na kinahanglan na kung explain pa niya ang rason. Duha ka adlaw ko nga nagstay sa hospital, hangtod nga na-discharge ko ug nakauli sa mua. Diha nga nakasuod na ko sa kwarto ug way gawas-gawas
Kung doon naman gani mga paryente nga gusto mo bisita nako, sa sala lang sila kutob ug di ko magpakita. O di ko ipakita sa nila ni mama. Agig sa nung sa akong hangyo nila. Hangtod si Ken, wala ko tuguti nga makasud sa kwarto. Wala ko'y laing buhat kundi muhilak ug nisamot pagyud dihang nakita nako ang ako mga old pictures sa album Papa Joe. Akong gipakli-pakli ug nakita nako ang mga litrato. Nako, diyang gikoronahan pa ko pag high school ug Miss Intramurals. Gihulbot nako ang mga pictures ug gihup-huap. Sa ko ang mga pad ug pagkahuman isog nga gikisi. Ug giapil pa nako ang tibuok album. Hangtod ang mga pictures nga kauban nako si Ken. Akong gipanggisi tanan Papa Joe. Unsa pa may gamit sa maong mga litrato. Nagpahinumdum lang sila nako nga usa ko kabatignaong Papa Joe. Gipanlabay nako ang mga nahurot nako nga nagisi nga litrato ug way hunong nga paghilak ug sa pagpangandoy nga mas maayo pa nga namatay na lang ko. Nangita dayon kog something nga maggamit nako aron pagtapos sa kinabuhi Papa Joe. Doon ako'y nakita nga usa ka taas nga scarf ug kadto ang hugot na akong gihigot sa kong liog ug ang tumoy gihigot nako sa headboard sa ako ang kama. Pero dali nga ni Abli ang pultahan sa kwarto og nisud si mama ug papa ug ila kong gitabang. Doon na sa higayon nga gusto ko nga moinom og alkohol. Pero wa pa ganyan ako matungab Papa Joe niabot si mama. Ug sukan niya to. Ako nabantayan nga nihawa na ang akong kwarto. Gipanghipos ni mama ug papa ang mga delikadong butang nga pwede na kong gamiton nga magpakamatay. Ultimo cologne, mga baso ug kutsara ug tinidor wala na. Ug nagpuli-puli na sabog bantay si mama ug papa nako. Dili na ko nila ibuwag sa ilahang pananaw Papa Joe. Anak, di ba makatugot nga doon ay laip ang daotang mitabo nimo. Maluoy ka, ayaw na pasakiti mong kaugalingon. Matod pa ni mama nako nga nigakos nako Papa Joe. Naglisod na kayo ko ma. Di na nako kaya. Gusto na kong mamatay. Tubag ko pa. Dili ka na mahimo Maribel. Di kami musugot ni papa nimo nga mawa ka namo. Matod pa ni mama. Usa ka adlaw niya na dunay nanuktok sa kumpultahan sa akong kwarto. Kung sila si mama ug papa mo ditso naman siya sud. Doon naman sab sila yawi sa akong kwarto bisan og makalak pa ko. Maribel, ako ni si Ken. Please ablihi ko. Matod pa sa tingog sa gawas ng kwarto. Pero wag yung kumutingog Papa Joe o wasay undang si Ken nga pakiluoy nga ablihan nako siya. Please Maribel, magstorya ta. Di ko mulakaw diri og di ta magstorya og tarong. Matod pa ni Ken. Nidol ko ginahinay sa pultahan og gipaminaw si Ken nga padayon nga pakiluoy nga magistorya nako. Unsa man Maribel? Unsa man gyud? Nganong ingon anak ka man? Wa ba di ka mutuo sa akong promise nimo at tubangan kang St. Lourdes sa Baguio? Nga, bisag ko sa may tabo. Padayon ko nga mahigugman nimo. Matod pa niya Papa Joe. Murag nawad-an kong mga kusog ug nihila kong napasandig sa pultahan. Maribel, please. Dili kay ikaw lang ang nasakitan, labaw na ko. Tungod kay padayon ko nga ibaliwala nimo. Matod pa niya Papa Joe. Pero bisan ng usaon ako pag-explicar, wag yun ko magpadaog sa akong gibati. Wag yun ako siya ablihi. Hangtod na si Ken na mismo ang nananghin. Sige, kung di ka mo tubang na ako, mulakaw ko pero balikan ti ka. Mubalik ko, promise. Di ko mo give up. Magpaabot ko hangtod nga andam ka na nga mag-ekstorya na ako. Matod pa ni Ken Papa Joe. Gibuhat gyud tinuod ni Ken ang iyang promise nga di siya mo give up ug padayon nga magpaabot hangtod nga makigatubang na ko niya. Ako mismo na ang gustong madala sa iyang gipakitang pagmahal nako pero sa akong nahuna nga di ko gusto nga mahimong miserable ang iyang kinambuhi nga makirelasyon nako. Sa akong panagway, ako mismo dili kaya na akong tutukan.
Sakit kaayo og naluoy ko niya Papa Joe, pero mas nilabaw ko nga naluoy sa akong kaugalingon. Maong wa gyud ko magpakita niya tungod kay nakahibaw ko nga mao na kato ang makaayo na munduha. Nilabay ang mga adlaw og hingpit nga naayo ang ako mga paso sa lawas. Wala na sakit physically, pero padayon paghihapon ang sakit nako mentally and emotionally. Pila ka semana na sab nga wa na manuktok si Ken sa akong kwarto. Ang kunon ko nga gimingaw ko niya. Pero wala ko'y mahimo. Mas may na lang kaysa padayon siya nga mangulit nako. Nilabay pod ang lain na sa nga semana. Og wa na gyud Ken nga nipatimaw. Siguro naka-move on na siya o naka-realize na. Sa akong pagtuo nga, di na siya mubalik, nangurso ko nga mugawas sa akong kwarto. Gabi man santog, sigurado ko nga wala makita nako. Naabtan ako si mama nga nagluto sa kusina og namahit siya mga luha. Naluoy ko sa akong inahan, Papa Joe. Giduol ko siya og akong gigakos. Ang iyang buko-buko. Anak, maayo kinigawas ka. Matod pa ni mama nako. Kita-kita raman sab diri ma. Wala na siguro yung makita nga lain tao nako Tubag ko pa. Pero nakuyawan ko diyang dunay niigham sa kong likod ug puwerte na kong kuyawa, Papa Joe. Nakita ko si Ken nga naglingkod sa among sofa. Nanuka dayon ko og dagan paingon balik sa kong kwarto ug kisabay magtuo nga bisag gabiin na niadto. Naaday siya sa mua ug wa sab siya manuktok sa kong kwarto. Pero dali siya nga niali sa akong agyanan. Maribel Krietsa, kumusta na ka? Padayon pa niya og dali ni nga nigakos nako pero nilugnot ko. Buhi ko Ken, karon dayon buhi ko, mubalik na ko sa akong kwarto. Isog ko pa nga sulti niya. Dili Maribel, maluoy ka, ayaw to nabuhatan na ako, please. Matod pa ni Ken. Pero kusog na akong giwakli ang iyang mga kamot. Ug ako siyang giingnan nga. Nganong sige pa magkag-ari diri ha? Kung nagtuka nga kita pa pues karon ingnon na tika nga buwag na ta. No, di ko musugot. Tubag pa ni Ken. Lakaw na Ken, ayaw na pagbalik diri sa mua. Ayaw na puni ang akong pag-antos taon. Matod pa nako niya. Og diha niluag ang paggunit ni Ken nako og nakita ko ang kaguol sa iyang naong og sa iyang gibati, Papa Joe. Sige, kung mao na imong gusto, ihatag nako na nimo. Mas makaayo siguro nato nga magbuwag ta. Matuman ang imong gusto, Maribel. Matod pa ni Ken og hinay nga nilakaw paingon sa gawas sa among balay, Papa Joe. Pagtalikod ni Ken, dali ko nga nisud sa kong kwarto og nihilak. Nasakitan ko sa akong gibuhat. Nag-hope ako ni adto nga unta mo balik siya para ingnon ko nga nausab ang iyang unahuna og padayon gihapon siya nga magpaabot nako. Hangtod nga willing na ko makikatubang niya og maayo. Pero wala na. Wa na ka na may tabo ug wa na si Ken. Nisud si mama sa akong kwarto og yup-huwap ang akong likod. Dili ko sigurado og sakto ba ang imong desisyon, Maribel. Pero bisag unsa pay may tabo, naalang mi pirmi sa imong kiliran. Kami ni Papa nimo. Matod pa ni mama diri nako, Papa Joe. Sa mga sunod na adlaw, gitudluan nako ang kagalingon nga wala na gyud si Ken. Sakto akong gibuhat para doon na pa'y chance nga makakita siya og bagong babae para kaniya. Og ako sab nga gisaad sa akong kaugalingon nga dawato na nako ang netabo ug padayon lang ko sa akong kinabuhi. Wala na si Ken. Wala na ang kanhi Maribel. Pero doon na pa ang karon, Papa Joe. Ug mao kini ang akong buhaton. Live by the day because life must go on no matter what. Kung kaniadto sa kwarto ragyug ko magtago pirmi. Di na nako ingon niadto. Mugawas nako sa sala o usahay gawas sa bahay pagani, Papa Joe. Di lang yun nako matake ang unang kita nako sa kong mga silingan nga muras lang nakita og multo. Nitutok nako taman ang mga bata o niya nahadlok og nihilak og nidagan. Nisod na lang ko balik sa bahay kay di po ko ganahan nga doon na pa'y laing muhilak nga bata tungod sa kahadlok. Pero usa ka adlaw niya na pagawas nako sa kwarto doon ako'y nakitaan nga laing tao sa mong sala. Naglingkod kini og kolor puti ang gisulob. Ni-action kong balik sa akong kwarto kay di pagyug ko anad nga matubang og laing tao pero
Pero nilingi ang tao sa ako ang nahimutangan ug didto ako nasuta nga usa ka lalaki nga napagngan sa pananaw. Sakto man ni sa barug ug murag arangan ang gitsura pero ang mga mata niini piyong ug murag dunay deformities. Wala na ko na nibalik sa kwarto anyway I know nga di man po siya makakita nako. Nilahos ko sa sala ug nilingkod sa atbang. Sir, magsugod na ta. Tingog pa niya nga ang naong naagyod puteriya nako. Mura bag iya ko makita, Papa Joe. Excuse me, unsay buti mong ipasabot nga magsugod na ta. Og yun na kinsa day ka. Bisita ka na ni Mama ug Papa? Sunod-sunod ko pang pangutanan niya. Masahista ko ma'am. Ikaw ba ang giingong anak nga babae nila ni Sir? Nagpa-home service manggod ang imong papa og masahe nako. Pero nilakaw lang kadiyot kay doon na siya giadto sa inyong silingan. Tubag pa sa lalaki. Og tungod kay na-confirm gyud nako nga di siya makita for the first time sukad ko na aksidente nakigtubag ko nga pagigistorya og laing tao. Siya di ay si Charles nga siaw kaayo. Daghan kay mga istorya nga mga pasiaw nga puros kabuang og ako sab ang magsigig katawa. Murabag ka na sang imong mga caller, Papa Joe, sa imong programa nga Talk to Papa, nga napagngan sa og mga kahayag nga siaw kayo manawag niyo. So pa nibalik si Papa sa kamilagro nga nakahimo ko og nindot nga bonding kang Charles. Nangayo pa siya og number nako. Wan ako yung cellphone Charles, uy, ikaw doon na day kay makita nga naimo text nimo. Pangutana pa nako niya. Dili ko makita pero kaya nako. Doon na pa man gani ko'y Friendster's account gani. O sige pa kong tanaw og YouTube. Tubag pa niya Papa Joe. Tanaw og YouTube? Video? Kita day ka? Pangutana na sab nako. Ay sus Maribel, buta lang ko. Pero di pa ko patay. Kung kasi mabuhat sa mga normal nga sama nimo, kayahon pud nako oy nga nawad og pananaw. Matod pa ni Charles Papa Joe. Nahilom ko sa iyang giingon ni Charles Papa Joe nga normal nga tao sama nako. Dili man ko normal Charles, kung makita pa lang ka nako na mudagan gyud ka. Matod ko pa niya. Mao ba? Usay buot nimong ipasabot day Maribel. Pangutana pa niya nako. Pero wala ko ganahay pa motubag. Niduol ko siya nga tubangan ug gikuha ang iyang duha ka kamot ug gipahikap nako siya sa kumpad o gipahikap nako iyang pad ug ang akong naong ug maampingon po siya nga gifeel hasta ang mga panit sa kumbukton. Biktima de ka sa sunog. Sorry ha. Matod pa niya nga murag kalit nga nibati sa ako ang kadaon. O Charles, tuig na hapit so kanay tabo. Tubag ko pa. Wala na matiwas ang mga panag-istorya kay niabot naman si Mama ug Papa. Unya pagkahuman niya masahe sa ako nga ginikanan, gikuha niya o gikuha na siya sa iyahang guide. Wala abtik pila ka minuto sugad nakalakaw si Charles, niring ang cellphone ni Mama nga maoy akong gihatag nga number kang Charles. Text message gikan kang Charles, dali ako din gibasa Papa Joe. Matod pa niya sa text nga, cheer up Maribel, dili pa ang katapusan sa kalibutan. Buhi pa man ka, meaning doon na pa kay purpose ng kalibutan na. Matod pa sa unang text niya o gisundan pa sa line text messages Papa Joe. Pasalamat gani ka nga usa ka higayon niya na sa imong kinabuhi naka-experience ka og happy nga naka-experience ka nga gwapa ka. Di pa rin nako nga sukad pagkatao gipanganak nga buta. Wa jud ko'y nakita bisag usa sa kalibutan. Og tanan puros imagination lang base sa description sa ako ang nadungog. Nakatuo ang ako mga luha sa giingon ni Charles Papa Joe. Nakapangutana ko og kinsa namon duha ang mas malas sa kinabuhi. Si Charles nga gipanganak nga way pananaw, wala maka-experience og magpuyo nga normal sama subang normal nga mga tao, o ako nga gipanganak nga normal, happy, nahigugma, gigugma so sa kalalaki nga akong mahal pero sa kalitlangan nahanaw ang tanan. Wa ko masayod og unsay mas grabe nga kahimtang namunduhan ni Charles. Nigawas ko sa kwarto o giuli kang Mama ang iyang cellphone. Ma, pwede magpapalit kong cellphone? Matod ko pa niya. And for the first time, ni smile og dako kaayo si Mama. Gipalitan din ko ni Mama og cellphone nga mahalon.
Latest model to nga pwede mag-internet, Papa Joe. Gitextan din ako si Charles sa akong new number ug mao na sabto ang akong kalingawan ug magtan-aw og video o sa YouTube, Papa Joe. Usa ka adlaw niya nakuratan ko diyang nitunga og kalit si Charles sa among bahay. Huy, nagunsa man kadini nga wa man ningon sila mama o nga magpa-home service sila nimo. Matod ko pa niya. Ikaw kung tuyo oy, kung musugot ka, magpakuyog ko nimo nga mangaog ice cream diha o sa unahan. Kanang may convenience store ba diha. Matod pa nako. Nakapahiyom ko nga may pa siya, nakaibaw pa siya nga dunay convenience store sa duol sa mua. Pagkadali ba nga nakatukod, sa una wala pa man ganito. So wala pa ko nasunog. Idea ni Charles nga magpurong kog scarf kay wala man ko'y buhok, Papa Joe. Protection ko to sa akong ulo. Kadiyot lang, Charles, ha? Kay magsanina kog taas nga doon ibukton para di kay makita ang kunot sa kong panit. Matod ko pa niya. Anong imo man ang taguan? The more nga magtago-tago ka, the more ka nga makuryoso sila. Ipakita nila. So una makuratan na sila pero maana na sila madugay. Uy, tubag pa ni Charles nako. Nga ako po gisunod. Samtang naglakaw mi paingon sa convenience store, nagunit siya sa mga baga, ug ambot ba nga lahi man ang akong gibati niya tong hikayuna. Mura bag feeling nako di pagyuday ko totally nga useless. Nagsigi pa mi pangatawan ni Charles samtang naglingkod sud sa convenience store. As usual, sigig pasiaw samtang nagkaon sa mong order nga ice cream ug siopaw. Naseryoso lami diyang istoryaan namo ang iyang kaagi nga heartbroken kuno siya. Nainlam kong babae sa una nga di sama na akong buta. Matod pa niya. Mao ba? O niya, asa man siya karon? Kamu gyapon, hangtod karon. Pangutan ako pa niya. Wala na eh. Iya akong gibuwagan kay wag ko na siya ugma na ako. Bata pa manggugo ato niya. Wapay pangita. Pero okay lang kay di tungod niya, di masa ko maning kamot. Nahagit ko eh. Gusto ko nga ipakita niya nga bisag buta ko. Kaya na ako mangitag kwarta. Matod pa ni Charles. Gawa sa pagkamasahista, doon na po siya sari-sari store si Charles nga gimanage sa iyahang mama. Doon na po siya lending, magpautang siya kwarta nga doon ay gamay nga interest. Naginukto ko sa akong nahibawan kang Charles, Papa Joe. Siguro sakto siya. Doon na pa ko'y purpose ng kalibutan na, kaya nga nung nabuhi pa man ko. Namalik na mi sa mga balay o pagkatutaod, gikuha na ni Charles o gikuha na si Charles sa iyang guide. Pagtalikod niya, niyato ko sa kwarto nila ni Mama o Papa. Ma, Pa, pwede ko muskulag balik? Pangutan ako pa nila. Ambot ba nga kadahangyo nila nako ni Mama o Papa? Luha man ang itubag nila. Luha sa kalipay nga finally nakadawat nako sa kong pagkatao. Gipatransfer ko ni Mama sa laing school o gipalitan ko niya og wig kay wa man ko'y buhok. May na lang kay long sleeve ang among uniform, maong dili kayo kita ang sunog na akong naong, Papa Joe. Naanad raman po ko, nadugay nga tan-awon sa mga tao, pero wa na lang nako panumbalinga. Naningkamot yung kung maayos akong pag-eskwela o tungod kay siguro way mo dawat na akong trabaho, magnegosyo na lang po ko parehas si Charles. Nganon nabuhat man lagi niya, siguro magtukod po ko ako ang sari-sari store. Unya kumuda ko na, himuon ako ng mini grocery store. Nakasmile pa ko sa ko ang naunahunaan nga at least doon ako'y pangandoy sa kinabuhi, Papa Joe. Tulin nga ng labay ang panahon o sa katapusan nakahuman ko sa akong kurso. Gawas kang Mama o Papa nga proud kayo ni tambong po sa akong graduation, diha si Charles. O regalo na ko nimo o happy graduation na ha. Matod pa ni Charles, diri ka nako dungan sa pagtuno sa usa ka jewelry box. Usa ka white gold necklace nga ang pendant dunay duha ka heart nga nagpilit. Uy, kanindot ko daan ni uy. Mahal gyud ni ba for sure? Excited ko pa nga at pasalamat nito kan Charles. Okay lang, di bali kung mahal ang kantidad ana kay mahal man pud nako ang akong gitagaan ana. Tubag pa niya, Papa Joe. Napaatras ko gamay sa akong nadungog. Mahal daw ko niya. Siguro mahal ko niya isip amiga or igsuon. After 1 month, gisugdan na namo og tukod ang akong nahununaan nga negosyo. Dili kay ordinaryo nga sari-sari store lang kundi usa ka mini grocery store gyud ang gipatukod ni Mama ug Papa kauban nako, Papa Joe.
ug kauban sa nako si Charles. Pagplano sa akong negosyo. Mas duna pa siya daghan nga mga nindot nga mga marketing strategy kay nako. Mapasalamatan ko kan Charles. Siya usa sinungdan nga nakabangon ko sa akong pagkasukara, Papa Joe. Sama sa ubang negosyo nga bago pa medyo naglisod mi pero nadugay nakabangon na mi, Papa Joe. Nilambo ang akong grocery store nga ako mismo ang nangunay pag-manage. Nakaya na pod nako nga makikatubang og mga tao nga dili magmayn og unsay akong itsura. Kanunay sa akong tindahan si Charles nga nisamot og ka-sweet diri nako. Bisag unsa na lang ihatag na akong regalo, pero lahi niya tong usa ka hapon, Papa Joe. For the first time, usa ka pungpong nga red roses ang iyang gitunol nako. Pagdawat nako sa buwak, doon ako nabantayan nga gamay nga card. Akong giablihan ang card ug una na akong nakita mao ang nigilak nga singsing, Papa Joe. Sa card nga nakasuwat usa ka mensahe. Maribel, the most beautiful woman on earth, you're my inspiration. You're my love. Will you marry me? Love, Charles. Napahunong ko ug wa dayon makatingog. Di kaha iya ra kong gibinuangan, pero di man sa siguro kay for the past days nabantayan nako ang super extra sweetness ni Charles diri nako. Wala pa gani na buka ang akong baba, nitingog na si Charles. Magpakasal ba ka nako, Maribel? O magpuyo nga maglipayon kauban unya ang atong mga anak? Matod pa niya nako og niluhod pa, Papa Joe. Wa pagyapon ko makatingog ug nasyak ko ug wa masayod sa akong itubag niya. Wala ko ikaw gi-pressure, Maribel, ha? Tagaan ti kag time nga magunahuna. Magtimbang-timbang sa imong desisyon para di nimo pagabasulan. Matod pa ni Charles nako. Kung ready ka na nga modawat sa akong proposal, isuot ka ng singsing para timailhan nako nga gusto na nimong makauban ta hangtod sa tong kamatayon. Padayon pa ni Charles diri nako. Wa ko makatug niya ng gabi una, Papa Joe. Wa na ko nagkabata og imagine na ko ang kinabuhing minyo nga kaminduhan ni Charles nga magtukod og pamilya, magkaanak ug matiguang. Pila ka gabi pod na akong gitimbang-timbang ang tanan ug sa katapusan usa ka desisyon ang akong naluwatan. Ini kaugma dayon kumuadto si Charles sa tindahan, ako siyang sultian sa akong tubag. Pero wa pa gani niabot si Charles sa kalalaking wa nako damha ang kalit nga nibutho nako nitong adlaw. Busy ko niadto sa stock room kay dunay mga deliveries diyang dunay nitawag nako. Si Mama, doon ako nangita na akong customer. So wala pa ko mugawas, nadunggan pa nako ang kinatawanay ni Mama og ang customer. Nga doon ako reklamo sa mong baligya. Napaatras ko diyang ako nakita ang lalaki nga gingon ni Mama. Pila na ba katuig nga wa na ko siya makita? 7 years siguro. Dako na kausaban niya panagway. Di nasama niya to nga medyo payatot ang lawas. Karon maskulado na og bangason pagyud ang naong niini. Pero bisan pa sa mga kausaban, usa lang ang sure ko, Papa Joe. Nisamot siya kagwapo sa akong pananaw. Si Ken. Matod ko pa niya. Hi, Maribel. Mayo kay niya na ka. Naglalis magud mi sa imong tindira kay di ba dapat 50% ning akong gipamalit kay halos ako naman ning gipakyaw imong baligya. Pero di gyud ko niya tagag discount. Ni Ken pa nga nakasmile og nipaduol na ako, Papa Joe. Murag nangurog ang akong kaunuran sa tinuod lang sukat sa sinugdanan, wala na mawa sa unahuna si Ken. Pero nakuyawan lang ko kung makita siya nga ingato di ang sitwasyon. Kung diin nisud na si Charles ang kinabuhi ug di na nako kinahanglan nga manamin para makita ang akong itsura. Nakabaw ko nga bati gyapon kog naong. 7 years na nilabay nga wa ko siya makita pero ang sidlak siya mga mata ug the way siya motan-aw nako wa nagbag-o. Mura ba og gisyagit siya sa akong kahiladman nga panultihon nga ikaw pagihapon ang pinakagwapa nga babae sa tibok kalibutan, Maribel. Milagro nga wa mo nga si Charles sa tindahan niya tong adlaw. Pero pagkaugma niabot kini ug dunay dala laing pungpong nga buwak para kanako. Taud-taud pod niabot si Ken nga dunay dalang regalo nako. Ang
Nga akong paboritong chocolates niya itong nagsiskwela pa mi. Igo lang ni nga nitanaw kang Charles ug nahibong kung 15 siya sa akong kinabuhi. Halos kada adlaw parehas lang duha ni Ken ug Charles ang magatuan sa tindahan ug usahay mag-abot pa gani ang duha. Feeling na ako, Papa Joe, ang haba-haba ng hair. Ay, tinuod. Maski wako'y buhok, Papa Joe, feeling na ko habang hair ay. Hangtod ka formal na nguya pagbalik si Ken nako. Nga mo'y nakapasamot sa akong kalibog. Dili ko gusto nga makasakitan si Charles. Siya ang hinungdan nga nakabangon ko. Siya ang akong kusog ug idulo sa kinabuhi, Papa Joe. Ang kunon ko nga napamahal nako si Charles. Pero ang pangutana, enough kaha ni nga matubang sa akong gibati o muatbang sa gibati nako nga to kang Ken. Si Mama ang mas concerned sa akong sitwasyon niya itong higayuna. Anak, kinahanglan nga mo desisyon ka na. Mupili ka sa duha para way magdahom o way masakitan pag-ayo. Matod pa ni Mama nako. Sakto ka, Ma. Kinahanglan nga mupili ko nilang duha ni Charles ug ni Ken kung kinsa gyud nilang duha. Pilapod kagabi nga wa ko'y tarong tuog ug pagkahuman hangtod nga sa katapusan dunay ni santop sa akong nahuna. Pagkaugma, diyang niabot si Charles sa tindahan, nakikistorya ko niya. Sud sa kong opisina. Charles, kung doon naman ko'y gipasalamatan sa Ginoo ka na, mao nga nakaila ko ikaw. Ikaw ang hinungdan nga naingon ani ko karon. Ikaw nga akong idulo. Ang imong pagka-strong o confident kaayo bisan sa asa pa man nga apan sa imong lawas, tungod nimo nakabangon ko. Nasayod ko kung sa kakalig-on nga matubang og bisan pag unsa nga pagsuway sa imong kinabuhi. Matud pa nako niya, Papa Joe. Samtang hinay-hinay nga gikuot ang singsing sa kong bulsa. Gigunitan ko ang iyang kamot o gibutang sa iyang pad ang singsing. I'm sorry, Charles. Nasayod ko nga masakitan ka pero nakasiguro sab ko nga makabangon lang gyapon ka. Makita kapag laing babae nga imong higugmaon ug nahigugma sab nimo sa tinud-anay. Matod ko pa niya, Papa Joe. Niduko si Charles ug wa dayon makatingog pero after pila ka minutos niyang hag o gigunitan niya nga kumpad ug akong naong. Sakto ka, Maribel. Gikan nako ang mga linya nga maoy permi na kong i-remind nimo sa una every time mag-uul ka. Ang mga linya nga bisig kung sa pay may tabo basta buhi tuloy ang buhay kaya di pa katapusan sa kalibutan. Ay kaguol, ay kabalaka. Di ko maghubog, di na ko gubon akong kinabuhi. Yes, sakto ka. Hindi man siguro ikaw pero basin doon na pa ilang babae nga ihatag ang Ginoo nako. Nagtutuwang ako mga luha diyang wala na si Charles. Sakto sad nga nakapamahid ko sa kong naong nga basa sa luha niabot sad si Ken. Gipili na ako si Ken dili tungod kay gwapo, normal o guway apan. Gipili na ako si Ken kay siya ang gipitik sa akong kasing-kasing. Sukad pa niyan to sa una nga ako pa siyang nakitaan, first year high school pa ko. Wa siya mawa sa akong kasing-kasing. Matod pa ni Ken nga gipili niyang hatagan ko niya sa akong gusto nga magpalayo niya. Kinasayod siya nga mo'y makaayo na munduha. Before ko no siya nagpalayo nako, gisaad niya siya kagalingon nga mubalik nako kung ready nako. Nga makabalik nako sa akong kanhi pagkatao. Ang karaang Maribel, Papa Joe. 5 months after sa mong kasal ni Ken, doon ako'y nadawat nga invitation card. Wedding invitation, gikan kang Charles. Nagbalik na siya. Siyang uyab sa una nga iyahang first love sad. Sa kasal ni Charles, itambong min tibok pamilya, si Mama, Papa o Ken. Nakapahiyom ko samtang naglakaw sa aisle ang bride ni Charles. Guwapa ang iyang asawa, Papa Joe, o buutan sab. Nakaingon ko sa kagalingon nga sakto gyud si Charles. Dili man nato maangko ng atong gusto tungod kay dunay laing rason, siguro gituyo nga dili ako ang iyang nasawa. Duna pa man di ay nga mas labaw nga gihatag ang Ginoo para niya. Papa Joe, dinhi na lang kutob og daghang kayong salamat sa imong pagbasa sa akong istorya sa kinabuhi ug kugma. Hinaot pa nga nalingaw nga itong mga suking tigpaminawan. Gusto na kong ipahinomdom nga dili makuha ang nindot nga itsura pinaagi sa makita nimo sa imong mga mata. Ang tinuod nga gwapa o itsuraan naa sa imong kasing-kasing. Imong ubos nga magtatampo, Maribel.